What is up guys? Ngayon nandito kami sa LRT Line 1, Vito Cruz Station. Kung makikita nyo, konti pa lang yung tao. But imagine yung volume ng tao once the rush hour hits. And kung imagine nyo siya, paano kung biglang lumindol? So how prepared are the people and how prepared are our train operators once this happens? So ngayon makakausap tayo ng isang train operator para malaman kung ano nga ba yung mga safety pagdating sa mga ganito sa kanya. So kasama natin Sir RP De Ramos. Sir, maraming salamat po. Being a train operator, ano po ba yung naka-training sa inyo when it comes to safety kapag may mga dumating na unexpected na mga calamities such as lindol? Ayun nga, no, nag-conduct ng OCC, ng General Call. Wala sa aming mga train operators na i-acknowledge namin. Which is, ganito yung mga instruction ng OCC. Pupunta kami sa nearest stations and possible na mag-PA kami sa mga pasahero namin na huwag mataranta at i-assist sila ng mga platform guards natin. Narinig nyo na pa yung the big one. Ano yung naiisip nyo dito when you hear the big one? Pwede maapektuhan itong Line 1 and LRT Line 1. No? So kaya top priority ng LRMC kasi yung safety na itong mga tao, lalo na sa mga pasahero. Ano pa sa tingin nyo yung posibleng maidagdag pa doon sa current nyo ng mga safety na in place sa mga protocol? Siguro para lalong mapagandaan lang yung kung may mangyari mga ganong scenario or sakula, di ba? Para at least may knowledge tayo. Sir RB, maraming salamat po. Sa inyo, kay Sir RB, ang ating train operator sa Siyensya, ligtas ka. Sa tulong ng science, mas may improve ng government at ng private sector ang kanilang hakbang para sa disaster risk reduction and management sakaling tumama ang malakas na lindol gaya ng The Big One. Based sa simulation gamit ang redas ng DOST PHIVOLCS, malaki ang posibleng damages na idudulot ng isang magnitude 7.2 na lindol sa Metro Manila. Posible nitong madamage ang ilang buildings, major highways at train lines gaya ng LRT. Apektado nito ang mahigit 13 million na populasyon ng National Capital Region. Kabilang na dyan ang 19 years old student na si Raven Samones. What is up guys? Nandito tayo ngayon sa bahay ng ating wisher na si Raven Samones para marinig kung paano makakatulong yung software ng DOST PHIVOLCS na redas sa pang-araw-araw niyang buhay and especially sa safety ng kanyang pamilya. Raven, dito sa bahay nyo, ilan kayo? 5 na lang po kami dito sa bahay. So, pang-ilan ka sa magkakapatid? Bunso po. Bunso? Since bunso ka, pumapasok ka pa ba? Or Pinagsasabay ko po yung work, then yung pag-aaral. This upcoming school year po, 3rd year na po ako, taking up Bachelor of Science in Architecture. Pero ano yung usually mong ginagamit na public transport? Ang usual ginagamit ko po talaga is LRT. Kasi po parang sa time ko po as a student, sobrang accessible niyo po talaga sa akin. Sobrang advantage nga po. Yung bawat minutes and seconds po sa akin, sobrang halaga po. Very important. So yung time for you talaga is literally gold. So being an RT student, malaki yung part ng safety sa isang design. Narinig mo na ba yung The Big One? Ano yung pumasok sa isip mo when you hear The Big One? Disastrous po. Parang sobrang laking panganib yung pwedeng madala sa amin. Though, pwede kaming makaligtas pero sobrang liit na chance. If there was a platform made, a database made, a system made, na makakapagbigay sa'yo ng isang simulation na kung anong pwedeng mangyari kapag may ganitong kalakas na lindol at kung anong magiging impact nito sa lugar nyo, anong masasabi mo? Siguro, ayun na yung pinaka-grateful kaming lahat. Nakakatulong siya hindi lang dito, hindi lang para sa akin, hindi lang para sa pamilya ko, hindi lang sa community ko, kundi para sa lahat na rin po talaga. Yung platform na sinasabi ko, meron na siya. Ito ay ang redas. This was made by the DOST PHIVOLCS. So, nagsisimulate siya ng lindol sa isang lugar. So, dito sa Zabat naman nila, kayang sabihin ng redas na kapag may tumamang lindol na ganito kalakas, masasabi niya doon yung mga posibleng mag-collapse na building, madamage na building, structures, not only houses, but also yung mga high-rise buildings, and most especially, yung ginagamit mo na LRT. Thank you very much sa mga ganong ginagawa nilang platform. So, sobrang saludo po ako sa inyo kasi hindi po kayo tumitigil sa kung ano yung dapat pang matutunan ng bawat individual. Para sa amin din na architecture student, sobrang helpful nga din po talaga. So, thank you very much, Raven, again for welcoming us, and hopefully, ma-incorporate mo yung redas na ginawa ng DOST in your practice in being the future architect ng Pilipinas.
So what is up? We have come to the end of this story for today. So ang dami nating natutunan with REDAS sa DOST Fivox, what REDAS is. Na-explain ng ating isang DOST expert na si Doc Leo na REDAS was made really from experience. So from experience dun sa mga past na lindol before. So ngayon meron na tayong software that can simulate again earthquakes sa buong parts ng Pilipinas where data is accurate with the help of other agencies. This gives us first-hand information sa kung ano nga ba yung mga posibleng impact ng ganong lindol dito sa Manila. Mas makikita pa rin natin dito yung purpose ng project ng DOST na to, which is again, to create smarter decisions with science-based facts that have been verified by our experts. Tulong ng siyensya, totoong mas ligtas ka. Sec, back to you. Marami na naman kaming natutunan sa adventure mo, Diego. Tunay ngang walang makapag-predict kung kailan darating ang anumang sakuna, gaya ng The Big One. Pero sa tulong ng science, mas makapaghahanda at mababawasan ang mga posibleng pinsala nito. Patuloy niyo pong suportahan ang iba't ibang programa at proyekto ng kagawaran. At sabay-sabay po tayong umunlad sa tulong ng science. At kung may na-miss kayong episode, pwede niyo itong balikan sa aming mga social media platforms. Ito ang Siyensikat, agham sa aksyon, solusyon sa araw-araw. Dahil ang science is for the people, one DOST for you.